Genesis chapter 4, nandito naman po tayo. Makinig po kayo sa story ng Genesis chapter 4 po tayo. Nandito na po tayo sa chapter po. At nakilala ng lalaki si Iba na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay pag-alaga ng tupa, datapwat si Cain ay nagbubukid ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon na nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang kawan at ng taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi inilingap si Cain at ang kanyang handog, at nagipit na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nanginit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay naghahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang panginginuin niya." At yaon sinabi ng Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari na sila'y nasa parang, at ay nagtindig sa Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Saan naroon si Abel, ang iyong kapatid?" At sinabi niya, "Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid?" At sinabi niya, "Anong iyong ginawa?" "Ang tinig ng dugo ng kanyang kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa." At sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito ako'y iyong itinaboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Dahil dito sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan." At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sino mang makasumpong sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan, at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. Ang unto Enoch was born Irad. Ang anak ni Irad si Mehuel, at naging anak ni Mehuel si Matusel, at naging anak ni Matusel si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, at ang pangalan ay si Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay si Selah. At naging anak ni Ada si Habal, na siyang naging magulang at nangagsisitahan sa mga tulda at may mga hayop.
At ang pangalan ng kanyang kapatid ay ang si Jobal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng flauta. At tungkol kay Silya ay ipinanganak naman niya si Tubal Cain na namamanday ng lahat ng kagamitan patalim at tanso at bakal, at kapatid na babae ni Tubal Cain ay si Naama. At sinabi na Lamig sa kanyang mga asawa Ada at Silya, "Pakinggan ninyo ang aking tinig, kayo'y mga asawa ni Lamig ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil ako'y sinugatan, at ng isang banata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamig ay makapitumpung-pito. At sa nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nakanak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat aniya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ang istorya ng Genesis 4. Ang pagsilang kay Cain at kay Abel. Ngunit ang nangyari sa kwento ay naging suwail, makasarili. Kaya nangyari ang ganyang kaparusahan. At ito, itinaboy si Cain kung saan-saan. Kaya ganyan nangyari. So, ipagpatuloy niyo po sa pakikinig sa aking kwento. Naway subaybayan niyo po ang aking mga aral na inihahatid ko po sa inyo. Salamat sa pakikinig, at naway kayo'y patnubayan ng Ama at kayo'y bigyan ng lakas at maging sa pamumuhay, naway bigyan po kayo na magandang pamumuhay at magandang kalusugan. At salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako po ang iyong tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis. Ako po si Deji Yas, Deji ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong ihatid itong aklat na to, naway paglawakin ang inyong kaisipan at gabayan po kayo ng Amang nasa langit. Naway pagpalain po kayong lahat. In Jesus' name, Amen. Ingat po kayo sa araw-araw niyong pamumuhay. At naway pagpalain po kayong lahat. Have a blessed and have a wonderful night sa inyong lahat.